Sa panahon ngayon, marami tayong napapanood na content creators. Pero kakaunti lamang ang tunay na gumagamit ng kanilang platform upang tumulong sa kapwa. Isa sa kanila ay si Daddy Frankie YouTube channel, isang vlogger na nakilala dahil sa kanyang malasakit at pagtulong sa mga nangangailangan. Sa vlog na ito, alamin natin ang buhay, misyon, at tagumpay ni Daddy Frankie. Sino nga ba si Daddy Frankie? Si Daddy Frankie, na ang tunay na pangalan ay si Frankie Bugarin, ay isang content creator mula sa Pangasinan na sumikat dahil sa kanyang mga charity at rescue videos. Habang lumalaki ang kanyang audience, lumaki rin ang bilang ng mga donasyong ipinapadala ng mga taga-suporta. Sa kasalukuyan, ang kanyang YouTube channel ay mayroon ng mahigit 1.6 na milyon subscribers at mahigit 470 milyon views. Maraming kwento ng mga natulungan niya ang naging viral. Isa rito ang mga individual matagal nang napabayaan o nakararanas ng matinding kahirapan. Para sa kanyang mga tagahanga, simple lang ang sagot. Sa panahon na maraming taong nangangailangan ng tulong, si Daddy Frankie ay aktibong lumalapit sa kanila. Marami ang naniniwalang kung hindi dahil sa kanyang mga vlog, may mga taong hindi mapapansin at hindi matutulungan. May mga netizens na nagbahagi ng mga kwento kung paano umano natulungan ng kanyang grupo ang mga taong matagal nang napabayaan ng kanilang pamilya o komunidad. Sa mata ng kanyang mga supporters, ang mahalaga ay may konkretong tulong na naibibigay. Ngunit kasabay ng kanyang pagsikat ay ang pagdami rin ng mga kritisismo. Isa sa pinakamalaking usapin ay ang tinatawag ng ilan na poverty porn, ang paggamit umano ng kahirapan at personal na paghihirap bilang content. Sa iba't ibang online discussions, may mga netizens na nagsasabing hindi sila komportable sa paraan ng pagpapakita ng ilang beneficiaries sa kamera, lalo na ang mga may mental health conditions. Gayunpaman, ito ay mga opinyon lamang ng ilang miyembro ng publiko at hindi opisyal na mga konklusyon. Noong 2026, naging sentro rin siya ng isang mas malaking kontrobersya. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, si Frankie Bugarin ay umano'y nagsasagawa ng ilang rescue activities, public solicitation at pagpapatakbo ng pasilidad para sa mga matatanda at may mental health conditions nang walang kinakailangang permit, lisensya at accreditation. Nilinaw ng DSWD na may mga batas at regulasyon na dapat sundin para sa mga ganitong uri ng operasyon upang maprotektahan ang kapakanan ng mga vulnerable na individual. Mahalagang tandaan na ang mga pahayag na ito ay nagmula sa DSWD at hindi ito automatikong nangangahulugan ng pagkakasala sa anumang kasong kriminal maliban kung mapatunayan sa tamang proseso ng batas. Ang kaso ni Daddy Frankie ay nagbubukas ng mas malaking diskusyon. Paano dapat tumulong ang mga content creator? Hanggang saan ang hangganan ng pagtulong at paggawa ng content? Kapag may natulungan ba, sapat na yun upang baliwalain ang mga isyung etikal? O kailangan ding tiyakin na ang dignidad, privacy, at karapatan ng mga tinutulungan ay napoprotektahan? Sa huli, si Daddy Frankie ay nananatiling isa sa pinakapinag-usapang charity vlogger sa Pilipinas. Para sa iba, isa siyang tunay na tumutulong sa kapwa. Para naman sa iba, isa siyang halimbawa ng mga tanong na dapat harapin sa panahon ng social media at online content. Ano man ang iyong pananaw, isang bagay ang sigurado. Malaki ang naging impluwensya ni Daddy Frankie sa mundo ng Filipino vlogging. Ikaw, ano ang masasabi mo tungkol kay Daddy Frankie?